Sabi nila, sa buhay daw dapat may balance. Pag puro trabaho ka, mababurnout ka. Mararamdaman mo na lumalampas lang sa iyo yung buhay. Kapag puro ka naman bakasyon, puro ka pahinga, wala kang mararating sa buhay. So dapat balanse lang. Dapat may oras kang maghanap buhay. At dapat meron ganun konting oras na mailalaan para maramdaman mo na masarap mabuhay. Ito yung 4-wheel drive na nagdala sa amin sa resort na to. Ito yung kapatid ko na may birthday kaya kami andito ngayon. Ito yung tree house na na-rent namin. 8,000 pesos. Good for 10 packs. Air condition yung kwarto. Tsaka mabait yung mga staff. Long weekend nang dumating kami dito. Pero hindi naman masyadong maraming tao at this time. Nga lang, medyo skip kami. Kaya kailangan pa namin mag-rent ng tent. Full trip kagad kami pagdating dito sa resort. Medyo malayo rin kasi yung biyahe. Around 2 to 3 hours. Kapag manggagaling ka pa ng Santa Ana, Manila. Location nga pala ng resort is at Lian, Batangas, Philippines. Aside sa beach, meron ding pool area itong resort na to. Nasa may bandang dulong kaliwa ng resort. May mga shower area din malapit sa pool. Maganda rin yung pool. Abot ng 3 years old na bata. Pero kailangan pa rin natin bantayan ng mga bata dahil merong malalim na part. To be honest, black yung sand and mararamdaman mo sa dagat na mabato. Hindi ko alam kung lumot o damoy nakabalot sa bato pero medyo madulas. Mga ganitong oras sa resort masarap mag-swimming. Hindi mainit yung dagat, hindi rin mainit yung panahon. Tsaka best feeling pa rin talaga pag sama-sama yung pamilya mo. Kahit saan ka makarating basta kumpleto, masaya. Balak pala nilang tayuan to ng at least 100 tree house para mataguri ang tree house capital of the Philippines. Sa nakikita ko, possible naman dahil marami pang space. Siyempre hindi kumpleto ang outing nyo kung walang inihaw. Simple lang food trip natin ngayon. Inihaw na isda. Higado na luto ni mama. Masarap yan syempre. Bopis. Ihaw na bangus. Inihaw na liempo. Nakakagana talaga kumain. Kapag sabay-sabay kayo at madami. Medyo pagod na rin kami ngayon sa biyahe. Kaya medyo maaga-aga na rin kami nagpahinga. Ito ang first day sa aming stay sa Macdom Treehouse.
Hindi, dito sa tupper. Ito yung paborito kong oras sa resort na to. Umaga. Tahimik. Patay pa yung video ko eh. Naririnig mo na lang yung mga alon ng dagat. Tapos nare-relax ang utak mo. Wala pang masyadong mga tao. Sa mga pagkakataong to, kalma ka lang. Wala kang dapat alalahanin. Dito sa last day namin sa resort, nag-swimming na lang kami. At habang nag-swimming kami, na-realize ko, oo, hindi maganda yung dagat para sa swimming. Aside sa mabato at walang masyadong alon, medyo may kababawan pa yung dagat. Pero nakita ko saan ito maganda. Pag meron kang simpleng underwater snorkeling, dahil maraming nakatirang isda dito sa area na to. Meron palang dedicated showers yung mga treehouse, so no worries pag kailangan mo magbanlaw. And dito sa last day, kailangan namin mag-recharge dahil medyo malayo pa yung biyahe namin pabalik ng Manila. Hinihintay na ulit namin yung 4-wheel drive na maghahatid sa amin sa parking area. Nag-picture taking muna kami. Konting tawanan. Tapos picture taking ulit. Nauna na yung iba sa amin papuntang parking area dahil hindi kami kasya sa isang 4-wheel drive. Overall experience para sa akin, okay naman yung resort. Maganda siya for family outing. 7 out of 10 for me. Ito yung sinasabi ko kanina na kailangan mong daanan bago mo marating yung parking area. Kung saan dadaan ka talaga sa tabing dagat. So hindi pwede dito yung normal na sasakyan lang. Kailangan 4-wheel drive. Pero pwede mo namang itry. Drive at your own risk. Kaya nga. Ang masasabi ko lang sa pagkakataong to, anumang daan, madali, mahirap, malubak man o pantay, ang nagmamatter pa rin sa dulo at kung sino ang kasama mo sa mga ginagawa mong paglalakbay. Ako po si Chano at hanggang sa susunod na paglalakbay.